So sa inyo, pwede nyo rin ilagay yung number ng refresh rate nyo dito. Sa pamamagitan ng ginawa nating tricks, so kahit mag-swipe tayo dito, or mag-exit tayo, or mag-open tayo ng mga application, so mag-open tayo dito, mag-open ka ng application, hindi nawawala yung number 60 sa may bandang taas sa kaliwa. So ibig sabihin lang, so ngayon mga ka-Mindtech, may tuturo ako sa inyong sikreto sa settings ng cellphone natin na baka hindi nyo pa alam. So isa itong sikreto sa screen ng cellphone natin na baka hindi nyo pa nasubukan or na-try. So ang gagawin nyo lang is make sure lang na panoorin yung video nga matapos para malaman nyo kung ano yung sikreto na yun at kung paano gamitin. So una natin gagawin muna is kailangan natin i-activate yung ating developer option. So para ma-activate yung developer option, pumunta ka lang sa settings, click mo lang tong settings dito. So click lang natin tong search bar dito, then i-type lang natin dito yung build number or build lang. Kahit build lang ilagay mo, lalabas na dyan yung build number. Sa ibang device naman, walang build number na nakalagay. Ang nakalagay sa kanila ay software version. So, ang gagawin nyo is i-type nyo lang dyan yung software version or software lang. Automatic lalabas dyan kung meron. Pero sa akin, build number yung nakalagay. Kaya build lang yung ilalagay ko dito at i-click ko yung build number. So, i-try nyo na lang, i-type nyo lang yung build. Pag walang lumabas na build or build number, try nyo ilagay yung software version or software lang. Pag wala pa rin, ilagay nyo lang version. Baka makita nyo na yung software version or build version. Pero sa akin, build number yung nakalagay kasi tinype ko yung build sa may search bar. Click lang natin itong build number dito. Then automatic dito tayo mapupunta. Sunod natin gagawin, hanapin natin dito yung build number. So yung build number is eto. Paalala ulit mga ka-Mindtech na sa ibang device is hindi build number yung nakalagay. Yung nakalagay dyan is software version. So kung ano yung makita nyo, build number man yan or software version, same lang yan. So ang gagawin natin para ma-activate yung developer option is i-tap natin ng 7 times. Okay? So i-tap natin ng 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So automatic 7 times mo tinap, ito yung lalabas. Ilalagay mo lang dyan kung meron kang lock screen password sa cellphone mo. So lalagay ko lang. So once na malagay mo na nakalagay dyan, you are now a developer. So ibig sabihin lang activated na yung ating developer option sa ating device. Sunod natin gagawin is pumunta tayo sa may settings ulit. Click settings ulit. So ang gagawin natin, pumunta lang tayo sa may search bar or search engine sa taas. So ito yun, click lang natin. Then i-type lang natin dito yung developer options. Or kahit developer lang yung type mo, lalabas na yan. So once na tinype mo yung developer, automatic lalabas na yung developer options. So, ang gagawin mo lang, i-click mo lang tong developer options. Then automatic dito na tayo mapupunta. Ngayon ano nga ba yung sinasabi ko sa inyong sikreto sa screen ng cellphone natin dito sa settings na baka hindi nyo pa nagagawa. So yung sikreto na sinasabi ko dito is kung paano palabasin kung ilang refresh rate yung ating cellphone. Kung 60Hz nga ba, kung 90Hz or 120Hz, papalabasin natin yan mismo dito sa screen. So, paano nga ba yun gawin? So, ang gagawin nyo is swipe up nyo lang at hanapin nyo dito yung show refresh rate. Okay? So, swipe up lang natin. Swipe up, dahan-dahan lang. Hanapin natin dito yung show refresh rate. At once na makita na natin yung show refresh rate, so ito yon, show refresh rate, show the current display refresh rate. So, ibig sabihin lang, lalabas dito sa screen kung ilan yung refresh rate ng ating device. So, ang gagawin mo lang, turn on mo lang dito yung button sa may show refresh rate. So, pagmasdan nyo mabuti pagmasdan nyo mabuti yung screen. Once na i-turn na natin itong show refresh rate, so turn na natin, automatic may makikita kayong number sa may taas. So, ito yon 60. Yung ating cellphone is merong 60Hz refresh rate. So, kahit mag-swipe tayo dito, or mag-exit tayo, or mag-open tayo ng mga application, so mag-open tayo dito, mag-open ka ng application, hindi nawawala yung number 60 sa may bandang taas sa kaliwa. So, ibig sabihin lang, ito yung refresh rate ng device ko. So, sa inyo, pwede nyo rin ilagay yung number ng refresh rate nyo dito. Sa pamamagitan ng ginawa nating tricks, na pupunta ka muna sa developer options, i-activate mo, at i-on mo yung show refresh rate. Automatic lalabas dyan kung ilan yung refresh rate ng device mo dyan sa may mismong screen sa bandang taas sa kaliwa. So ano nga ba yung purpose ito? Yung purpose ito is malalaman mo yung refresh rate talaga ng device mo at pwede mo pala siya ilagay sa screen ng device mo. So halimbawa gusto mo natanggalin yung number dyan ng refresh rate ng device mo, walang problema. Ang gagawin mo lang, bumalik ka lang sa may settings, click mo ulit yung settings, then pumunta ka sa may search bar or search engine sa taas, i-type mo lang dyan yung developer. I-type mo lang yung developer at automatic lalabas yung developer options dyan. Click mo lang itong developer option, then hanapin mo ulit dito yung show refresh rate. So hanapin ulit natin. Once na mahanap mo na yung show refresh rate, i-turn up mo lang. So ito yon, show refresh rate. So ang gagawin mo lang para mawala dyan yung number ng refresh rate ng device mo is i-turn up mo lang dito yung button. So click mo lang. Automatic wala na dito yung number ng refresh rate ng device mo. So, yun yung secret settings dito guys na baka hindi nyo pa nagawa or hindi nyo pa na-try. So, itry nyo na, wala naman mawawala kung itatry nyo. At least nalaman nyo kung paano malaman yung refresh rate ng inyong device at kung paano i-display sa mismong screen ng device nyo. So, kung nakatulong tong vlog ko ngayon, pakishare naman sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, tropa, kapatid at kahit ano mo pa yan. I-share mo din sa kanila para malaman din nila kung paano palabasan yung refresh rate ng device nila.
Sa mga hindi pa naka-follow sa aking FB page, paki-follow na lang yung ating FB page na Mindtech. Paki-follow na lang para lagi kayong updated sa mga bagong posts and updates natin sa Facebook at sa aking YouTube channel. So sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, Mindtech PH, thank you and God bless all.